Yeah, hello guys, welcome to my video. And then sa month ng January ngayon ay meron naman akong video na kung paano natin gagamitin ang ating baril na ligtas. Gamit ng AG o ng airgun ay parang kahalintulad lang ng ng mga totoong baril, like yung mga debasyo, di ba? So ang AG din ay kailangan mo din ng wastong paggamit nito para iwas ka sa mga disgrasya. Hindi lang naman pati sa mga foot pump lang kailangan mo mag-ingat, kundi pati na rin sa lahat ng AG. Kasi ang AG o yung airgun, halos katulad na rin niya yung baril. Kaya nga lang, hangin siya. Well, itong AG na to ay nakakadisgrasya to kahit na sabihin mo na kung malayuan yung tao na titirahin mo or yung kung matatamaan niya o while na nag-hunting ka, pwedeng makadisgrasya ka, no? So, ang unang-unang gagawin natin para ligtas ka sa paghawak ng AG mo at ligtas din yung mga nasa paligid mo para hindi mo sila madisgrasya, kailangan mo ng proper handling sa paggamit ng airgun. So, number 1, kailangan ng iyong AG ay hindi palaging naka-point sa paligid. Yung nakaganito. Yan, di ba? Yan. Kasi, syempre, baka aksidente mo matira, makalabit yung trigger dito, no? O kahit na hindi mo, kahit na naka finger out ka sa trigger, kung nakaganito ka rin, hindi rin pwede. Palagi mong isipin ang safety protocol at ang basic handling ng paggamit ng baril. Syempre, hindi pa pwede na na kung saan mo lang nakatutok yung baril o kung saan naka-point. Kasi nga guys, ang AG at ang totoong baril halos nga magkaparehas at isipin mo palagi na delikado to, kaya huwag kang papakampante, no? Ikalawa, ang iyong daliri kailangan laging nasa itaas ng trigger. Pero halimbawa kung ganito yung handle mo dito sa buttstock mo, 'di ba? Kailangan guys na kung para mas sure na hindi dudulas yung daliri mo, kasi sa ganitong forma ng yung handle, pwedeng umano to, di ba? Kasi nakaganito to eh. So ganyan, ang hirap. Kung madulas ka, naglalakad ka sa patikan, and then nadulas din yung daliri mo, o di kung kahit hindi to nakakak, guys, kailangan make sure na hindi mo makakalapit to. Kaya kung ako sa inyo, kailangan ang pag-handle ng baril, kailangan good ka rin sa grip, and then kung maaari yung safe na lang talaga na posisyon, no? Kasi kung ganito, okay naman, pero kung ako sa inyo, sa akin, mas make sure na nakaganito na para wala nang So kung mag-aiming ka, so doon ka pa lang maglalagay ng yung daliri sa trigger. And then yun nga, no? Always mong isipin na na palaging may bala, no? Nakadisgrasya to guys, kaya hindi to biro. Actually, kaya itong is talagang marami na marami na record to, kahit na hindi ko palaging ginagamit, pero nakakarami to. Pangatlo, palagi mong isipin na may bala. Palagi mong isipin na may bala. Bakit? Kasi ang iyong airgun o sabihin natin na totoong baril, delikado yan, di ba? Syempre pwede ka talagang makadisgrasya o pwede kang makapatay. So itong palagi yung baril, kailangan naka-point yan sa itaas. Yan, kung hindi mo ginagamit, kasi nasa itaas. Ganyan, di ba? Yan. Kung saan yung mas komportable ka, basta hindi lang sa gilid. Pwede naman dito sa baba. Notice niyo yung mga gumagamit, like yung mga dwarja, mga sundalo, pag may bit-bit sila na mahaba ng mga baril, no? Yan. Proper handling pa rin guys, importante. Yan. Yan ang importante dyan. So, make sure lang na na palagi mo nasusunod yun. Palagi mong practicein yun kahit na na hindi totoong baril. Kasi ito
para na rin tong totoong baril. Leading to the na rin to. Kumbaga, kung maalaga ka sa baril mo, maalaga ka sa paggamit ng baril mo, for sure susundin mo yung safety protocol sa paggamit ng baril, no? And then pang-apat, ang paggamit ng baril ay kailangan, o yung AG, no? Kailangan always check your chamber. Kasi guys, halimbawa ito mga katulad nito ng mga hammer type na di-slide yung kanyang sa chamber. So madali lang tong i-unload. Halimbawa kung may nakalagay na bala dito, always check before mo siya i-rest, no? So halimbawa hindi ka na mag-hunting, always check the barrel, di ba? Titingnan mo kung may laman o wala. Always check the barrel kung may laman o wala, di ba? Huwag papakampante kahit natihangin to, huwag papakampante. Kasi kung halimbawa baka biglang bumugs kung saan nilagay mo na yung nilagay mong AG, nilagay mo siya sa isang lugar na kumbaga nandun siya sa itaas ng cabinet or kung saan man, and then medyo nadula siya ng konti o might be nahataw tong hammer niya, pwedeng pumutok yun. And then kung may bala yun, pwede siyang ng cause ng damage or depende kung sino yung tatamaan niya. So kailangan mo na mag-unload. So, like yung Estrella Parco, di ba, yung mga foot pump, dahil bolt action yun, di ba? Gumamit ka ng mahabang, yung katulad ng balloon, yung stick ng balloon, makakatulong yun para makapag-unload ka. So, ito yung Estrella Parco ko. Ang ganda, di ba? Like what I said, kailangan maalaga ko sa baril mo, and then for sure, susundin mo yung safety protocol. Na? And then ito nga guys, no, yung bolt action na Estrella Parco. No? Ito pa yung meron akong nilagay kasi na extender dito, pero para sa silencer to. Pero soon gagawa natin ng content yan. Ito ulit, balik tayo dito sa ating So ito makikita nyo guys na mahirap to i-unload, di ba? Dahil nga gawa na yung kanyang dito sa kanyang chamber ay hindi mo makikita. So para mas sure ka, after na ka, pwede ka mapaputok ng isa para malaman mo kung may lalabas na bala, no? Or else kung nangihinayang ka dahil para sa susunod mong paggamit, para full pa rin yung mo, so pwede mo naman itong ikasa. So after mo kinasa to, make sure lang na nakalock to, no? Nakalock yung trigger mo para hindi so hindi siya puputok, di ba? Hindi siya puputok. So gumawa ka naman to. Sa akin kasi meron na akong ginagamit dito na yung dating ginagamit, yung pagka-inkaso lang na nagbara. So ito yung ginagamit ko. Yan. Ito. So hintayin mo to na makarating dito sa dulo, no? Dito. Para makita mo kung may bala o wala. So makikita mo yan guys. No? Yan. So makikita niyo yan. Yan. So yun guys, and then sana nakatulong sa inyo yung mga tips ko sa inyo para at least lalo na sa mga beginners sa AG, no, makapag-share tayo ng mga ganyang mga safety protocol para iwas din disgrasya, no. And hanggang sa muli ng aking pag-vlog, and then thank you sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.